Um, so pagpatuloy natin, we'll continue our series of teaching from, series of preachings from the book of Romans. So, nasaan na po tayo ngayon? Chapter 7. And how many of you are being blessed every Sunday about this expository preaching natin sa book of Romans? And now we are beginning to understand more and appreciate more our position before Christ, and also how He deals with us with our inner struggle. Lahat po tayo ay mayroong inner struggle. A Christian, pag na-born again siya, after being given the new spirit from God, being a new life, a new relationship, the struggle will continue, but it's in a new form. Ang struggle natin noon is how to do, our struggle was to keep us thinking, what more can I do to keep myself happy? Paano ako mapapasaya ang buhay ko? How can I do more na ino-offer ng mundong ito? But when we got born again, the struggle becomes now something inside us telling us not to do them anymore. But our sinful nature was telling us, no, continue doing that. So our new creation, the Spirit of God living in us, telling us to do different things. But our sinful nature will telling us, no, you have to do that. You have to continue doing that. You have to enjoy yourself while you're living here on earth. Kaya ang Christian din, meron silang struggle, but in the new form. Ang struggle natin is whether we have to do good and stop doing bad. Whether we have to renounce bad and continue focusing on good. Nahihirapan pa rin ng mga Christian. Hindi kasi madali kasi nga yung sinful nature natin, ang sinasabing pagka-sinful nature, yung tendency natin na gumawa pa ng kasalanan. Meron pa tayong tendency, meron pa tayong pagkakataon, minsan meron pa tayong desire na gumawa ng kasalanan. So kung tayo nag-i-struggle ngayon, na born again na tayo, nandiyan na ang Diyos sa buhay natin, nandiyan na ang Holy Spirit, and then renouncing sin, pagtalikod sa kasalanan, na hindi pa rin madali. Kailangan ano natin yun ma-realize natin na hindi ibig sabihin, ikaw ay hindi tamang Kristyano, hindi ka pa born again kasi nag-i-struggle pa sa'yo yung gumawa ng sama, gumawa ng mabuti. Pinag-iisipan mo maigi, talagang nire-resist mo ang temptation. It doesn't mean na kulang ang pagkakristyano mo, kulang ang paggalaw ng Diyos sa'yo. Yun nga ang patotoo na gumagalaw sa'yo ang Diyos kung nag-i-struggle ka na talikuran ng kasalanan, gumawa ng mabuti, sapagkat hindi po magiging madali yan. Hindi automatic na, everything is good na sa buhay mo, ang pananalita mo, ang pag-iisip mo, ang laman ng puso mo ay puro kabutihan na. Hindi. Unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Kaya nga si Paul mismo na alam natin, he's super spiritual nga ang tawag sa kanya. Ibig sabihin, mataas ang pagkanyang spiritual, pero nag-i-struggle pa rin siya. Ang dami niyang sinulat sa Bible. Ang dami niyang itinuro sa atin. Pero siya, ang sabi niya, I know that nothing good lives in me. How can a super apostle who wrote so many books, still struggling with sin? Inamin niya yan. I know that nothing good lives in me. That is my sinful nature. Look, ito po ang patotoo na our sinful nature will stay. But I'm not telling you na meron tayong sinful nature, go and sin and continue sinning. No? Paglalabanan natin yon. Alam niyo, isip niyo minsan na merong nandiyan, hindi mo maalis, pero kailangan paglabanan mo siya. Paul was very honest. Sabi niya, I want to do right, but not the ability to carry out. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. So inamin niya ang kanyang kakulangan, ang kanyang limitation, and then himayin natin itong tatlong verses na ito. Okay, verse 18. I know. So naiintindihan niya, nothing good lives in me. Hindi sabihin na siya ay napakasama.
Ang sinasabi niya na meron pa siyang sinful nature na kung yun ang iiral, talagang siya ay makasalanan pa. Pero, siya nature in us. Yung sinful nature na yun ang ating kakayanin. Okay? I want to do what is right, but I can't. So, anong nakikita niyo pong tono na sinasabi ni Paul dito? Gusto niyang gawin, pero hindi niya magawa. Merong something kulang. Merong something na kailangan niya ng tulong. Okay? So, every one of us should know, realize what is the right thing to do, what are the those things that we must do, and those things that we must refrain from. So, ano nyo na ba to? Dumating na ba sa inyo? Na-experience nyo? Everyone will experience this. I want to stop this, Lord, but hindi ko makaya. I want to do this. Meron tayong New Year's resolution. Sinusulat natin sa mga diaries natin. Pinapangako natin sa Diyos. Pinapangako natin sa families natin. But, lagi tayong pumapalpak pa rin. Hindi pa nagiging perfect. So, the Bible is telling us we need something more than willpower. Kasi ang willpower, yung ilalagay mo sa isip mo, kaya ko to. Ito ang gagawin ko. Ito ang paplanuhin ko. Ito ang mangyayari sa buhay ko. So, willpower alone is not enough. Kasi kung ang willpower natin, yung sa atin, yung kakayahan natin gawin at mag-determine tayo. So, we need something else. Kaya nga, ipipresent sa atin ngayong umaga na meron pa pala tayong kailangan. Yung determination, resolution are not enough. So, sabi nga sa Galatians, ang sabi, for the desires of the flesh are against the spirit. And the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other. Naglalaban sila, So, nung na-born again tayo, binigyan tayo ng bagong spirito. So, nananirahan na sa atin. Dati, ang paggawa ng kasalanan is smooth. Walang struggle. Gagawin ko to, pupuntahan ko yun, iisipin ko yun. Sasabihin ko yon. Pero ngayon, when we got born again, may spirit na ngayon, ang nangyayari, meron ng battle within us. Sabi, the desire of the spirit, according to the Word of God, ang utos ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, are against the flesh. Lahat ng hinahanap ng katawan natin ay magkasalungat sila. For these are opposed to each other to keep you from doing things you want to do. So, meron silang struggle. Gusto natin gumawa ng tama according to the Word of God, ang tulong, ang dikta ng Holy Spirit, pero ang laman parang natin ang nakikipaglaban, nakikipagtunggali. Kaya opposed to each other. Hindi pwede mag-agree ang Holy Spirit sa gusto ng laman natin. Kasi ang gusto ng laman natin, worldly, carnal, temporary pleasures, mga immorality, mga kasamaan. So, again, sinabi sa Romans, sinabi sa Galatians, na yaan ay normal na nangyayari pag ang isang tao ay na-born again. Pag hindi nangyayari yan, there's something wrong. Kung komportable pa ang isang tao sa paggawa ng kasalanan, then maybe the Spirit of God is not in that person. Kung kumpleto pa siya, komportable pa siyang gawin ang mga kasalanan. So again po, paalala sa atin, ang pagtalikod sa kasalanan ay mahirap. May determinasyon, may willpower ka, but it's not enough. Kailangan mo ng Espiritu ng Panginoon. Kailangan mo ng tulong niya. Kailangan mo ng Word of God. Kailangan mo ng mga dasal ng kapwa natin. So wag po tayong maghihina. Wag po tayong mawawala ng determinasyon na magtataka na yun, bakit nararamdaman ng mga Kristiyanong determinado na lumakad sa Panginoon. Hindi po, hindi questionable ang iyong pagka-Kristyano. Kasi sinabi sa Galatians, sinabi sa Romans, merong struggle. Merong struggle. Pero kailangan maging malakas tayo. Manatiling malakas kahit struggle. Now, tuloy natin yung main verse natin. Romans 7, 18 to 20.
Etong sabi ni Paul, I want to do what is good, but I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. How honest Paul was para aminin niya to, para isulat sa Biblia. Biro mo, ang ano nito, ang pagka magiging totoo niya, na alam niya na ilang libong taon na babasahin ito, mapapaulit-ulit na mapapaalala sa mga taong magbabasa nito. Ganun pala si Paul. That is to remind us the same situation. Okay? So, ipagpatuloy natin ang struggle dahil binigyan naman tayo ng Panginoon ng mga tools so that we can continue our struggle. Hindi po mawawala yan hanggang bumalik ang Panginoon, dali na tayo sa langit. Wala na yung mawawala yung sinful nature, kaya wala nang struggle. And everything is glorious sa harap ng Panginoon. Ito pa, sabi niya, but if I do what I don't want to do, I am not really the one doing wrong. It is sin living in me. Na-recognize ni Paul yun. Kaya ako po ay nag-struggle, ako ay nahihirapan pa. Kasi yung kasalanan ay nasa akin pa. Yung kapangyarihan ng, yung sinful nature niya, ang sinasabi niya dito. Sin living in me. Hindi ibig sabihin siya ay namumuhay sa kasalanan, kundi yung sinful nature niya, yung tendency to sin ay nandoon pa. Yun ang nagtutulak sa kanya. So, ang ngayon, nabasa natin ito, paano natin i-apply sa buhay natin? Kung yung struggle ni Paul ay andito sa Biblia, nag-struggle siya noon, ano ngayon ang makakatulong sa atin? So, saliksikin natin yan, paano natin i-apply ang scripture na ito sa pamamagitan ng mga 10 applications na basahin natin ngayong umaga para ma-apply natin sa buhay natin. Our struggle to battle sin. Mahirap, pero meron tayong kapanalunan. Okay, point number 1. Cultivate humility about self. Kailangan ma-recognize natin ang limitation natin. Sabi, admit, limits. Meron tayong limitation. Ang limitation natin na tumalikod sa kasalanan ay hindi natin kaya. So, stop trusting moral willpower alone. Kaya nga sabi ko kanina, determinasyon mo na magpakabuti ay kulang. Hindi ka magkakaroon ng katinuan sa pamumuhay. So, kailangan mo ng tulong. Malinaw na sinasabi sa atin na 2 Corinthians 12, 9-10. Each time he said, yung binasa natin ngayon, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weakness. Ano po yung sabihin ng boast about my weakness? Hindi niya itatago, hindi niya ikakaila na meron pa siyang weakness. That is boasting. Hindi yung pinagyayabang. Inaamin niya na may weakness pa. So tayo, we need to understand, we need to admit we have weaknesses. So that the power of Christ can work through me. Pag hindi natin inamin na meron tayong weakness, paano ba natin kailangan ng Panginoon? Why do we need God if we do not have weakness? We have weakness. Kaya nga nagiging mas malinaw na kailangan natin si Kristo. Ayun ang sabi. So that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure. Ito naman nakakamangha, no? Boasting about my weakness, tapos pleasure in my weakness. Ano yung sabihin? Nasisihan ka sa limitasyon mo, sa kahinaan mo? Hindi. Ibig sabihin, kahit may weakness ka, may struggle ka, you would not lose hope. And that is knowing God is still working with me. That's a pleasure. Hindi ka nag-iisa, hindi ka na iniwanang ikaw mag-isa mag-struggle sa iyong sarili. Okay? Kaya nga, in insults, hardship, persecution, and troubles that I suffer for Christ, for when I am weak, then I am strong. Ang sinasabi po nito, dahil na-recognize natin ang limitation natin, doon gagalaw ang Panginoon sa atin. Because ang tinutulungan ng Panginoon ay yung mga humble, yung mga umaamin na kailangan nila ang kailanganin ng Diyos. So, cultivate po. Ibig sabihin, cultivate
palaguin, panatiliin, alagaan hanggang lumago ang ating humility sa ating sarili. Ang aamitin mo natin na may kababaang loob ay hindi natin kaya. Hindi natin kayang tumalikod sa kasalanan on our own. Kailangan natin ng grasya ng Panginoon. If Paul was honest in doing that, who are we not to do the same? Tanggapin natin na may limitasyon at meron tayong kahinaan. Number 2, depend deliberately on God's grace and the Spirit. So, pag naamay na natin na limitado tayo, kailangan natin ng tulong. Anong tulong? The grace of God, the Spirit of God. Kaya nga, pray daily for the Spirit's enabling and ask specifically for help in recurring weaknesses. Yun pa ang nakakatakot po sa mga witness, yung tendency natin gumawa ng kasalanan, yun po ipaulit-ulit. Recurring. Isipin niyo po, kaya nga weakness yun kasi hindi mo ma-stop, hindi mo matalikuran, kaya paulit-ulit, kaya recurring siya. Kahinaan mo na at paulit-ulit pa. Okay? So, ask specifically, sabi dito, yung kung in the area of finance, in the area of truthfulness, in the area of marriage, in the area of anumang sa ministry, sabi, ask for the Spirit specifically for help. Okay? Although alam na ng Diyos ang lahat ng yon, there is still good to pray God and ask, Lord, I am struggling in the area of my relationship with finance, money, treasure of this world. Lord, I'm struggling in the area of immorality. So, that's the area that we should be praying more. Kasi iba rin po ang sinasabi natin, iba ang prayer natin pag sinasabing to generalize, Lord, tulungan mo ko sa mga kasalanan ko. Iba yun kung halimbawa, Lord, tulungan mo ko sapagkat nahihirapan akong sa pagsisinungaling. Di ba? Magkaiba yun eh. Kaysa sinabi mo sa mga kasalanan ko. And kasi pag sinabi mo yung area na yon, you are admitting you're helpless in that area. Kaya maganda po na specifically na pinagdarasal natin yon. Kasi naman, di ba, when we're praying alone between us and God, wala ka nang matatago. Wala ka hindi mo na kailangan ikahiya ang gusto mong ipag-pray. Kasi kayong dalawa lang ng Panginoon ang nag-uusap. So yan po, depend deliberately. Ano pang sabihin ng deliberately? Talagang purposely. Hindi ka lang maghihintay ng opportunity. Deliberately. Ito po ang kailangan ko. Ito ang gagawin ko. Ito ang kailangan ko. Ang grasya ng Panginoon at ang kanyang Spirit. Hindi lamang pag pumasok sa loob mo, sa puso mo, pag naisip mo lamang, pag may nagpaalala sa'yo, hindi, deliberately, every morning, I would rely on the grace and the Spirit of God. Pag gising ko, paglakad ko, pagpunta ko sa trabaho, pag uwi ko, deliberately, I will do that, include that in my daily task. Ang sabi nga sa Ephesians 3:16-17, I pray that from His glorious unlimited resources, panalangin ni Paul sa mga Kristiyano, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. So anong panalangin ni Paul dito? Ang napapansin nyo? Hindi sa loob, hindi sa labas ang kailangan natin tulong, kundi sa loob. Sabi, empower you with inner strength through the Spirit. Ito ba hindi nakikita sa labas? Ito'y gumagalaw sa puso natin. Kailangan natin ng pagbabago galing sa loob. Kasi ang grasya ng Panginoon, ang Spirit ng Panginoon na hindi panglabas na anyo lamang. Ito ay galing sa ating puso. So, kung si Paul yan ang pinagdadasal niya sa mga Kristiyano noon, let's make that our prayer, Lord. We can change that. Pwede naman natin itong Ephesians 3:16-17, gawin natin personal. I pray, Lord, from your glorious unlimited resources,
you will empower me with your inner strength through your Spirit. Then Christ will make His home in me, in my heart, as I trust Him. Then, then I will grow in God's love and keep me strong. Di ba? So yun ang magandang scripture. You can personalize po yan. Hindi sabihin, pinapalitan mo ang salita ng Panginoon. No, you make it more personal ang application sa iyo. Kasi ang mensahe ay pareho pa rin. Kaya maganda po, nabasa natin scripture, we pray that, we read that prayerfully. Pangatlong application ng binabasa natin sa Book of Romans. Ano sabi? Pursue. Ano sabi? Pursue. Hanapin, habulin. Hanapin. Pursue ongoing sanctification with small, realistic steps. Ang paglilinis sa atin ng Panginoon ay, ano po sinasabi sanctification? Paglilinis yan. Nililinis tayo ng Panginoon araw-araw. Kaya nga po isang Kristiyano hindi instantly na malinis. Unti-unting nililinis. Nililinis ang ating pananalita, ang ating pag-iisip, ang ating pong pagkilos. Kaya ang sanctification po o paglilinis ng Panginoon ay patuloy araw-araw. So hindi darating ang puntos, ang point natin na habang hinintay natin ng Panginoon, malinis na ako ngayon. I'm completely sanctified. No, kasi po yun ay mangyayari hanggang bumalik si Kristo, doon ay mapapalitan na ang ating katawan. Magiging glorious, no longer capable of sinning. Kaya nga po, yung mga realistic steps, break large goals into repeatable spiritual habit. Kamukha po ng prayer. Okay? Hindi ibig sabihin, minuminuto, mayat maya, kailangan ikaw ay nagdadasal. Kung magagawa mo yon. Pero kasi may mga trabaho, may mga pamilya, may mga eskwela, meron tayong ginagawa. So gawin mong realistic ang prayer mo. Hindi ibig sabihin, maghapon ka na sa kwarto, 7 days, 24 hours. Kasi unrealistic yon. Habang nasa mundo tayo, meron tayong gagawin. Kaya, ang gawin mo is small sanctification. Lord, hindi ako nagdadasal nun eh. Ngayon, magdadasal ako. Wala akong gagawin. Wala akong pupuntahan kundi magdasal lang. Hindi realistic. So, make that realistic. Sabihin mo, from the moment na maggising ako sa umaga, I'll pray. Maaring yun. One small step. Araw-araw, prayer. Tapos, dagdagan mo yung step na yon. Pag-uwi mo, prayer. And then, dagdagan mo yung steps na yon. Bago ka matulog, prayer. So, nagiging pong small, realistic steps. Hindi yung malakihan. So, magiging habit po yon. Prayer, word, reading the Word of God, pagbasa ng Bible, yung accountability, yung alam natin na haharap tayo sa Diyos balang araw. Okay? Tingnan po natin sinasabi ng Ephesians 3:16-17. Ang sabi, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts. As you trust Him, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Marami kasi sinasabi, Lord, sana ang presensya mo ay maramdaman ko. Pero you're not taking small steps. Small step is prayer, every day, every moment, opportunity, reading the Word of God, iniisip mo lagi na nakikita ng Diyos ang lahat. So that's accountability. Kaya ang dasal natin ay ang limited resources niya will empower you. Ano ang mga unlimited resources ng Panginoon? Ang salita niya, ang presensya niya, ang Holy Spirit, ang mga kapatiran. Yan po ay mga resources na matatakbuhan natin, makukuha na natin ng tulong na yung steps natin ay paunti-unti. Remember po, take small step every day. Hindi kagad malakihan. So si Michael Jordan, hindi siya naging instantly na super athlete na napakagaling niya sa basketball. Nag-umpisa siya. Nung maliit siguro siya, nagdi-dribble lamang siya kung saan-saan lang niya sinushoot
ang bola, pero small step yon hanggang nung lumalaki siya, palaki ng palaking step niya. And that's how we are going to do. Small step muna, umpisahan na natin ang hindi pa naumpisahan natin. Kung naumpisahan na natin, then increase the step. If you're already praying every day, make it, dagdagan pa natin ng opportunity sa trabaho, during break, or habang nagta-travel tayo, nagda-drive, nasa train tayo. Hindi lamang sa umaga, tapos sa gabi, bago matulog, kung may mga Bible studies. Yun po ano natin, small step. Pursue ongoing sanctification. Hanapin, ideklara sa buhay, panatiliin, may determinasyon na ako ay unti-unting magpapalinis sa Diyos. Okay? Pang-apat na i-apply natin sa buhay natin. Use confession and repentance as regular tools. Paano ito tutulungan ng Panginoon kung ang pag-amin natin sa kasalanan ay hindi regular. So kaya nga ang sabi dito, tools nga yun eh. Yung gagamitin natin siya na pagkakataon na para tayo makalapit sa Panginoon. How beautiful is that? Confession and repentance, tool pala yun para tayo makatalikod sa kasalanan. Kaya ang sabi, ang action na gagawin natin, confess quickly and turn away from patterns without letting shame define you. So pag ginagawa natin to, inaamin natin na meron tayong mga kailangan ikumpisan, kailangan ihiwi ng tawad, hindi nangangahulugan na ikaw ay nakokondemaan sa sarili mo, nahihiya ka sa sarili mo. Kung marami kang kinukumpisan, hindi ibig sabihin, nakakahiya ka naman, ang dami mong kinukumpisan, ang tagal mo ng Kristiyano. Ang dami mo pang hinihingi ng tawad. Hindi dapat mahiya tayo doon. Dahil ibig sabihin nun, nililinis yun. Kaya mo ikinumpisa kasi gusto mong malinis. Ikaw ba pang maglilinis ka ng kwarto? Gusto mo yung salas lang? Di ba gusto mo lahat ay malinis? Kasi kung salas lang ang lilinisin mo, paano naman yung toilet, yung kusina, yung kwarto? Kaya lahat yun ay nililinis natin. Ganon din ang sa buhay natin. Minsan nalinis natin ng isang area, tapos ma-realize natin, yung area yun kailangan ko palang linisin. Yung area yun kailangan ko linisin. Kaya kailangan na didiscover natin na araw-araw merong sanctification na kailangan natin at meron tayong ikumpisan, ng tawad sa Panginoon. Yun po ay regular tools. Ibig sabihin, palaging ginagamit. Okay? Ang sabi sa 1 John, ang warning nga ito. This is a grievous, serious warning. If we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and refusing to accept the truth. Niluloko mo lang sarili mo pag sinabi mo wala kang kasalanan kailangan ikumpisal. Dahil imposible, according to 1 John, imposible wala kang ikukumpisal. Imposible wala kang kailangan ikumpisal. Sabi, you're fooling yourself. Okay? But, ito ang sabi, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all wickedness. So makita niyo po ito, word na all wickedness, hindi lamang yung mga maliliit, mga kasalanang nakakahiya, mga kasalanang obvious, mga kasalanang tapos na. Ang sabi, all wickedness, kaya ng Diyos na linisin tayo. Anong klaseng kasalanan pa? Ilang taong nang nananatili, tinago, yun pa rin ay kaya tayong linisin ng Panginoon. If we claim we have not sinned, we are calling God a liar. Ayun pala, mas mabigat. Ang hindi umaamin na siya ay may kasalanang kailangan ikumpisal, sinasabi mong sinungaling ang Diyos. Dahil sinasabi ng Diyos na kailangan mo mangumpisal. Ang bigat po, no? Calling Him a liar and showing that His word has no place in our hearts. Kaya ang salita ng Panginoon ay hina-highlight niya ang kailangan nating ikumpisal. Ayan po. Use confession, repentance, regular tools. Then, yung mga areas na nag-i-struggle tayo, unti-unting mababawasan. Mababawasan po, hindi completely, perfectly na maaalis. Okay? Number 5 ay kailangan natin. Ito po, kailangan ng bawat isa to. Build
supportive safeguards and accountability. Kailangan may safeguards tayo para lalong luminis ang buhay natin, matama tayo. Okay. Anin natin kung anong safeguard and accountability. Sabi, create practical barriers to temptation and choose trusted accountability partners. Accountability partners po, sabi, choose trusted. Ano po yan nakakatulong yan. Nakakatulong yan sa ating pong paglakad ng tama. Ang sabi diyan, humanap ka ng mapagkakatiwalaan mo. Trusted accountability partners. Ito po ay mga tao, mga kapatiran. Maaaring hindi kasama sa church, someone that you can trust. Bakit po kailangan natin 'yon? Bakit siya nagiging safeguards, accountability, kung meron tayong trusted accountability partners? Yan po ay mapagkakatiwalaan nyo, makakatulong sa inyo na lumapit kayo sa Panginoon, mawasto ang inyong mga bagay na dapat malinis sa atin. Bibigyan ko po kayo ng example. Halimbawa, ako ay nag-struggle ako, mainit ang ulo ko sa trabaho kasi ang daming trabaho. Tsaka mga kasama ko, ang hirap pakisamahan. So doon sa area yun, lagi ako talo doon. Pagdating ko sa trabaho, ang init ng ulo ko, ang daming trabaho. Ako na lang na laging inaasahan, ako ang gagawa. So this finding a trusted accountability partners may help me. Bibigyan kayong example. Kung halimbawa, ganun ang sitwasyon ko. What if, kung halimbawa, kunin ko si Jeff. Jeff will be my accountability partners. Ang ibig sabihin, Jeff, ganito ang situation ko sa trabaho. Lagi ako mainit ang ulo. Can you pray for me? That's one. Okay, sasabihin ni Jeff, sige, pagdasal kita. But I will check on you. Sige, alamin ko, bukas pag-uwi mo kung ano nangyayari sa trabaho. Or, sasabihin ko, sige, Jeff, I will update you at the end of the week. I'll update you kung nababawasan yung pagiging mainit ko sa trabaho. Example lang po yun. So that's being accountable. Meron ka accountability partner sa pinagdarasal ka, chine-check ka niya, tinitignan ang progress mo. Kailangan lang pipiliin mo talagang trusted siya. At saka tama ang payo niya. So, ang mangyayari, paano ngayon ako matutulungan kung mainit ang ulo ko? Na pinagdadasal ako ni Jeff, tapos checkin niya ako bukas, tatawagan niya ako, text niya ako kung ano nangyayari. Di may iwasan ko na ang init ng ulo. Pagpasok ko, oops, tatawagan ako ni Jeff mamaya uminit na naman ang ulo ko. So, nagiging aware na ako, nagiging nagmamatsyag na ako kasi alam ko may mag-check sa akin. Or magre-report ako kay Jeff at the end of the week. Jeff, yung buong linggo ko, okay na. Nabawasan ang init ng ulo ko. Thank you sa prayer mo. Kasi, meron kang pinagre-reportan. O merong nag-check sa'yo. Yun po ay nakakatulong. So find someone who can help you in a different area ng buhay ninyo. Whether it's in lying, kung anumang kasalanan, kahinaan natin, humanap ka. It's not easy po. Kasi kailangan, kailangan mapagkakatiwalaan nyo. So, how can I trust Jeff kung sinasabi ko sa kanya struggle ko and then sinasabi pala niya sa iba? Then he's not a trusted friend. Friend accountability partners. Kaya kung siya ay trusted, talagang kami dalawa lang nag-uusap dun sa area yon, tinatawagan ko siya, chine-check niya ako. Kasi ang sabi sa Galatians, ito po, dear brothers and sisters, if another believer is overcome by sin, you who are godly should gently and humbly help that person back into right path. Yun po, kailangan yung accountability partners nyo ay tutulungan ka ma-overcome mo yung kasalanan. Hindi ka i-condemn, hindi ka ipapahiya. Who would do that in a godly, gently, and humbly help that person back into the right path. Diba? So, your accountability partners could be your spouse or your brother or your pastor or kung sino man na magiging komportable ka na sabihin yung nangyayari na ipagdadasal ka. Natutulungan ka niya who would in a godly, gentle manners ay iwawasto ka.
Isipin niyo po yun, maaaring hindi pa ito nagawa ninyo. This is something po na another tool na ibibigay sa atin. Find an accountable partner na okay naman sa'yo kung checking ka araw-araw, gabi-gabi, or every week kung ano nangyayari sa'yo. Okay, number six po. Develop compassionate realism toward yourself and others. Kailangan naaawa ka at nakahabag ka doon sa mga nangyayari sa'yo at sa iba. Hindi lamang yung puro sarili mo lamang. Kaya ang action na gagawin natin, respond to failure with grace in honest correction rather than harsh condemnation. So tumugon ka sa mga correction na kailangan sa iyo. Na hindi naman 'yon ibig sabihin ay condemnation. So lahat po tayo kailangan ng correction. So wala dito kagabi si Adeline at saka si Tere. Ang namin kagabi, ang planning meeting namin, turn into honest evaluation of ourselves. Maging ako, I submitted myself to the leaders of the church. Sinabi ko, anong kailangan kong korekin? What areas in my leadership ang kailangan palitan? So yun ay compassionate realism about yourself. So nagkaroon po ng grace and honest correction rather than harsh condemnation. Ang ganda po ng opportunity kagabi. So na-correct namin na dapat namin correctin, even myself, para maiwasan ang mga bagay na yun. Yun ay kailangan natin. Kailangan natin ang compassionate realism na nangyayari yun. In leadership, in church life, sometimes it will happen. Kaya nga, sabi sa Colossians, since God chose you to be holy people He loves, you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's faults. Ayan, meron tayong faults and kahinaan. And forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. So the OCC po, we accept correction as long as it is done with love. Na tumutulong tayo na magkaroon tayo ng perfect harmony. So develop compassionate realism towards you, sarili mo, at yung kapwa mo rin. Respond to failure with grace. Tama yun. Sa mga sinabi nyo, isa yun sa area na sa buhay ko na kailangan kong palitan at baguhin. Pangpito, learn to identify patterns and triggers. Hanapin mo yung mga nagtitrigger sa mga malimong pag-uugali, sa mga nagtutulak sa iyo ng kasalanan, sa mga bagay na dapat nating palitan, i-adjust. Track when failures occur. Plan targeted responses to those triggers. Hanapin mo yung kung ano yung nagtitrigger sa iyo na gawin yung kasalanan na yon. Hanapin mo yung nagtitrigger sa iyo na para matulak ka na gawin yung kasalanan yon. I-ano mo? Hanapin mo, identify patterns and triggers. Halimbawa, ito, pagka kulang na ako sa oras, late ako sa oras, halimbawa, gano'n, itong hanapin ko ngayon. Pag nag-drive ako, mainit ang ulo ko. Ayoko nang ino-overtake, ayoko nang mabagal sa harap ko. Ayoko nang may bumubusina, ayoko ng puro red light. Ayoko ng speed limit. Kasi nga, nag-aapura ako. Kailangan puntahan ko yon. So, ang trigger na hahanapin ko, hindi yun. Hindi ang problema yung ibang driver, hindi problema yung mga red lights, yung mga speed limit. Ang problema ko pala ay hindi ako nagpaplanong maigi. Bakit ako nag-aapura? Kasi late na ako. Bakit ako late? Hindi ako nagplano. Hindi ko minanage ang oras ko. Hindi ako malis ng maaga. Hindi ako natulog ng maaga.
So, hanapin natin yung mga bagay na nagtitrigger yon, yung kasalanan natin. Yun yung, halimbawa lang mo, yung area na yun, kaya mainit ang ulo mong sa pagmamaneho kasi nag-aapura ka. So, hindi silang may kasalanan, hindi kasalanan ng traffic, mga road rules, ikaw, late ka kasi lagi. Di ba? Pag hindi tayo late, hindi tayo mainit ang ulo. Hindi malamig tayo kahit mabagal ang nasa harap natin. Again, identify patterns and triggers. Saan ba ako nagsisinungaling ngayon? Saan ba ako laging nagsisinungaling? Alam ko na, pagdating sa trabaho, kasi ayoko ma-in trouble, kaya I would lie. So, ganon, siguro ang ano mo, identify mo yung ano na yun, bakit kailangan ka magsinungaling sa trabaho? Maaaring ang dahilan ay hindi mo kasi ginagawa yung trabaho mo. O late ka sa trabaho, o marami kang hindi natatapos na proyekto. So yun ang hanapin natin ang trigger. Kaya sabi sa Psalm, search me, O Lord, tulungan mo ko kung ano yung area na nagtitrigger na para gawin ko ang kasalanan na yun. And know my heart. Test me and know my concerns. Pag pinagdasal natin sa Panginoon, tutulungan naman tayo. So, Lord, saliksikin mo yung puso ko. Saan ba ako? Bakit bumabagsak ako doon sa area yon? Search me, God, and let me know. Okay? Identify po natin yung mga patterns na nagtutulak sa atin na gumawa ng hindi tama. Halimbawa na lang po, in the area of finance. Bakit ang dami ko ngayong, na-maximize ang aking credit cards? Bakit ang dami ko ngayong loan? Bakit ang dami kong ngayon kailangan bayaran? Ang pattern nun, hindi hindi yung credit card, hindi yung mga limits mo. Ang nagtitrigger nun siguro ay yung desire mo to buy more, to get this na hindi kailangan. O yung bilin mo yung mga nakita mo sa iba. So learn to identify doon. Bakit doon ka mag-prepare doon sa area yon. Number 8 po, number 8. Translate doctrine into decisions. Ang mga pinapag-aralan nyo po na doktrina ay dapat na-apply sa buhay. Kaya importante na ang Bible studies, even to mga sa preachings, ito pong linalaman ng Bible ay makatulong sa inyong mga desisyon. Turn that, ang doktrina ay ina-apply sa pagiging desisyon. Sabi, let truths about sin, grace, redemption shape concrete daily choices. So yung mga daily choices mo ngayon, according sa mga theological truths, mga doctrines, mga pinapag-aralan natin sa Bible. Kasi isa yon sa magiging tulong natin na tayo ay tamang mamuhay ng tama. Kaya hanapin po natin ang application sa mga Bible studies na ma-apply natin sa buhay natin, even in preachings and teachings na galing sa pulpito. Ang sabi nga sa Romans 6:11-13, and so, dear believers, we are not under the control of sin. For you have died, and your new life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. So ito po ang warning, don't let sin control the way you live. Do not give into sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So, saan po natin malalaman na wala pala tayong dapat i-offer sa katawan natin na para maging instrumento ng kasalanan? Saan po natin makikita yan? Hindi tinuturo ng school, hindi tinuturo ng kumpanya natin, hindi tinuturo yan ng ibang organisasyon, kung hindi ang salita ng Panginoon. Di ba? The Word of God will help us understanding. Kaya nga yung pinapag-aralan natin, ma-apply natin sa buhay natin. Kaya importante po talaga na pagpatuloy nyo ang pag-attend ng mga discipleship Bible studies, Zoom Bible studies, o anumang Bible studies na mayroong pagkakataon na sabihan natin. Okay?
Kasi yung pinapag-aralan, mga doktrina, ay makakatulong sa ating mga decisions. Number 9, keep perspective. Identity in Christ, not performance. Ang lagi natin pagtutuunan, perspective, yung lagi kang doon nakapokus, ay yung pagkakaisa mo kay Kristo, hindi sa performance mo. Hindi ibig sabihin, ako mabait akong Kristiyano kasi magaling ako magtimpi, malakas ang self-control ko. Hindi yon. Ang pagmalaki mo kasi na kay Kristo na ako. Ko ay Kristiyano. So your identity in Christ ang makakatulong sa iyo, hindi yung dahil malakas ang iyong self-control. Kaya malakas ang self-control mo kasi tinutulungan ka ni Kristo. Kaya ang self-control ng unbeliever at ang self-control ng Christian ay magkaiba. Ang self-control ng Kristiyano ay ang kanyang identity kay Kristo. Ibig sabihin, pagkakaisa niya kay Kristo. Si Kristo ang tumutulong. Kaya ang sabi, remind yourself of who you are in Christ through Scripture and worship after failure. After magkasala tayo, nabigo na naman tayo, paalala natin, according sa Bible po, anak ako ng Diyos. According to the Scripture, ako'y pinatawad na at nilinis na ni Kristo. Yun ang i-remind natin daw sa sarili natin. Yung tuon natin, perspective natin, yung identity of who you are in Christ. Ang sabi sa Ephesians, God saved you by His grace when you believe. And you can take credit. You cannot take credit for this. It's a gift from God. Ang pagiging Kristiyano mo ay hindi ikaw ay dahil mabait, kundi tinulungan ka ni Kristo, ng Diyos. Binigyan kanya ng grace. Sabi, salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Wala tayong maipagmamalaki sa ating pagiging Kristiyano. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ito po, yung huling-huli, basahin natin. Yung good things na ginagawa natin ngayon at gagawin natin ay pinlano na ng Panginoon bago pa tayo nilalang. So, kung gumagawa tayo ng kabutihan, yan ay tinulungan tayo ng Diyos na ma-born again para ang ating pong bagong pagkatao ay nagpuproduce na ng mga good works. So, wala tayong maipagmamalaki pa rin po. Okay? Ang perspective mo, ang pagtuunan mo ay yung identity mo kay Christ. You being a Christian, or you being one with Christ, or Christ now your Lord and Savior. Lastly, number 10 po. Number 10, na i-apply natin sa buhay natin. Persevere with hope and realistic expectation. Meron kang pag-asang hinihintay. Anong pag-asang hinihintay natin? Ang pagbabalik ni Kristo na kukunin na niya tayo. Maalis na tayo dito sa makamundong, makasalanang paligid na ito. Yun ay darating. Pero ang realistic expectation mo ngayon ay unti-unti ang iyong pagbabago. Kaya ang sabi sa action, expect uneven progress. Hindi ibig sabihin, ngayon na hindi ka na nagsinungaling, hindi ka na magsisinungaling uli. Mababawasan. Pero maaari pa rin dumating pagkakataon na pilitan ka na magsinungaling. Kaya nga, minsan uneven progress yun eh. Even your prayer life. Nung last week, ang prayer mo sa buong linggo, ang ganda. Ngayon, itong linggong to, dahil maraming trabaho, busy ka, hindi. So, uneven progression. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin talo ka. Celebrate small victories. Small victories yung ipagmalaki mo na yung mga unti-unting nabago sa'yo na ano na yon, victory na yon. Halimbawa tayo, balik tayo sa area ng pagsisinungaling. Halimbawa, ikaw ay nagsisinungaling, ang pagsisinungaling mo, kahit nasa bahay ka, marami kang kasinungalingan, sa church, sa opisina, kahit saan, sisinungaling ka. Ngayon, gusto mong gusto mo kasi ng realistic. Hindi po pwedeng lahat ikaw biglang suddenly, wala ka ng kasinungalingan sa eskwela, sa trabaho, sa opisina, sa bahay. Hindi. Maaaring
unahin mo, from now on, sa bahay, hindi na ako magsisinungaling. Or maybe, from now on, sa trabaho, hindi na ako magsisinungaling. Sasabihin ko lagi ang totoo. Kung bakit ako late, kung bakit hindi ko natapos ang trabaho. Ngayon, kung mangyayari yun, although nakakapagsinungaling ka pa sa ibang lugar, celebrate the small victories. Alam niyo po, sa opisina, honest na ako. Hindi na ako walang pandaraya, walang pretension. That's already a small victory. So, hindi mo kailangan i-celebrate yun kung lahat ng area sa buhay mo ay nawala na, lahat ng kasalanan ay wala na. So, yung nawalang bagay na yun, nabawasan ang pagmumura ko, salamat. Or nabawasan na ang pagiging mainit ang ulo ko, salamat. Small victories. And recommit after setbacks. Ang setbacks po, ay kasi nga may uneven progress na nangyari sa iyo. Setbacks yung bumalik ka na naman, nahulog ka na naman, tumumba ka na naman. So lahat po tayo ay mayroong setbacks. Kaya di ba nabasa natin kanina, si Paul, ang dami niyang setbacks, nag-struggle din siya. So, nag-recommit na naman siya. Yun ang sinabi ng Biblia. Umasa ako sa Diyos, sa kanyang Espiritu. Kaya, tutulungan niya ako. Okay? So, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. So, may struggle tayo ngayon sa kasalanan, sa kondisyon natin. Alam natin na babalik ang Panginoon. That's our hope. Kaya ang paalala ng Romans 8, okay na yung nagsasuffer ka ngayon. Sa paligid mo o sa sarili mong struggle. Okay? Kasi nga, may hinihintay ka. Ito, ang sabi po, all creation may hinihintay. For all creation is waiting eagerly for that future day when God will reveal who His children really are. Ano po yung ano natin? Yung suffering natin. Or all creation eagerly waiting for the future day. Meron tayong hinihintay sa ating sarili. Ang Kristiyano dapat naiintindihan natin magkakasakit tayo. Ang expectation natin is one day mawawala na ang pagiging mahina ko, hindi na ako magkakasakit. So everyone is eagerly waiting. Kahit hindi nyo pa naiisip yun, that's what we're longing, di ba? Sana hindi na ako magkasakit, ang mga tao hindi na mamamatay, hindi na tatanda. So all creation is waiting eagerly. So that's why everyone is looking for ways to remain young, to remain healthy. Subconsciously, yun ang hinihintay natin. One day we're going to remain strong, we're going to remain healthy, we're not going to get sick anymore. Okay? Against its will, all creation was subjected to God's curse. Ang ibig sabihin niyan, kaya tayo may kahirapan, sakit, kamatayan dahil yan ay sumpa ng kasalanan. God's curse sa kasalanan kasi pumasok na nga sa sandaigdigan. But with eager hope, the creation looks forward to the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. So darating pala po. Meron na tayong freedom from death and decay. Ibig sabihin, hindi na mamamatay, hindi na tatanda. Darating yun. But ngayon, tatanda tayo, mamamatay tayo, nagkakasakit pa rin. So, meron tayong inaasahan na one day mawawala. Ang masakit po, mahirap, di ba, yung wala kang relief, walang pagbabago. So, matitiis natin ang sakit ngayon at paghihirap kasi merong hope na darating daw. For we know that all creation has been groaning. Every time na nirereklamo natin, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng ipin ko, ang sakit ng ulo ko, di ako makahinga, ang tuhod ko, nahihirapan na akong lumakad ngayon. That's groaning sa ating pong mga pains. Para bang yung mga nanganganak daw, na pains of childbirth right up to the present time. Okay? And we believers also groan. Makita nyo, maging ang mga believers ay merong pa rin pagkakataong umiyak. Kasi tayo nagkakasakit pa rin, mamamatay pa rin ang mga Kristiyano. Sabi, even though we have the Holy Spirit within us,
as forestate of the future glory. Ibig sabihin, ang Holy Spirit natin ang nagpapatotoo na mayroong darating na kaluwalhatian. The Holy Spirit within us as foretaste of the future glory. May darating pong glory. The Holy Spirit should prompt us, whisper to us, it will change. Anak, it will change. Kapatid, it will change. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. Yun ang hinahanap natin ngayon. Ang katawan natin ay hindi na mababahagi na ng sakit, kamatayan ay kahinaan. Yun po ang hinahanap ng mga believers dapat. Hindi hinahanap ko na ako'y maging mayaman, ako ay maging tanyag. Yung ma-release tayo sa sin and suffering na ngayon ay mananatili sa atin kahit nagsisimba tayo, Kristiyano tayo, nagdarasal tayo. Okay? Sabi niya, we too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies. Ito po, magkakaroon tayo ng new bodies pala. Bibigyan tayo ng new bodies. Not capable of sinning, not capable of getting sick or dying. He has promised them. Makikita niyo ba? Nakikita niyo po? Promised. Ipinangako ng Diyos. Hindi itinalaga ng gobyerno, hindi itinalaga ng eskwelahan, pinangako ng Diyos na mangyayari sa atin. So mangyayari po yan one day. We will be released sa ating pong pinagdadaanan ngayong kahirapan, sakit, problema, kamatayan, kalungkutan. We were given this hope when we were saved. Ito po, ang probiso, ang dapat umaasa lang nito ay ang mga Kristiyano, nung mga ligtas. Kasi ano nga asahan ng mga taong unbeliever na kahit sila'y mamatay ngayon, sila ay magdudusa ng habang na walang hangganan sa impyerno. Pag-asa ba yun? To spend eternity in hell is not hope. But for us, it's glorious presence. In the present glorious state, environment, atmosphere, in the presence of God, na wala na sakit. Kaya po, ang Kristiyano ay mayroong hope. Sabi, we were given this hope when we were saved. Ang lahat lang po ng saved. So those who are watching, think about this. Your relationship with Christ is something na makakatulong sa inyo, ma-realize nyo ang inyong hope. Okay? So thank you po for listening and giving time to dwell on this beautiful passage po na sinasabi sa atin ni Paul dito sa Romans 7:18 to 20. Sa pamamagitan po nito na meron siyang struggle, gusto niyang gawin ang tama, pero hindi niya magawa, ayaw niya nang gawin ang mali, pero ginagawa pa rin niya, may struggle siya. Yung pala ay merong mga application sa buhay natin na piniset natin doon sa 10 action na pwede natin gawin para ito ay ma-overcome. Na-overcome naman ni Paul to kasi nga naghintay siya. Hindi siya bumigay, hindi niya sinabi, ayoko na maging Kristiyano, wala palang difference. Naghihirap ako ngayon, may sakit ako. Maraming nagpe-persecute sa akin. But he persisted. So atin po, let's persist because there will be glorious hope na naghihintay sa atin. Thank you po. Sa ating pong, sa book of Romans na patuloy natin pong hihimayin ito tuwing linggo. Let's bow our heads. Thank you, Lord, for helping us understand, Lord, that if Paul struggled tremendously, kami din po, Lord, hindi dapat magulat, magtaka, na bakit may struggle pa kami ngayon. Yun ay dahil sa kagustuhan namin tumalikod sa kasalanan. Ito yung gagawin namin. Kung namin may determinasyon kaming gawin ito, Lord, na naglalaban ang aming lamang loob at ang Espiritu mo na nasa amin. Alam namin, Lord, na ang Espiritu mo ay magtatagumpay kung yun po ang gagawin naming pag-asa. Kung doon kami aasa
sa tulong mo, sa grasya mo, sa iyong salita, sa simbahan, sa mga trusted, mga trusted friends, mga accountability partners na tutulong sa amin na kami ay maging matatag. Ang simbahan po ay aming accountability partner. Ang salita mo po ay tumutulong sa amin, resources namin para matagumpayan namin ang pagtalikod sa kasalanan. Alam namin, Lord, ito ay totoo at mangyayari, pero one day, Lord, mawawala at hihinto na rin ito. Dahil meron kaming glorious hope. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen.